Ang termino nga natin dito, binalahura po ni Lacson. Alam niyo po, kakaiba po tong si Lacson, no? Bakit kaya niya binago? Kung titignan po natin, matunog po napapalitan na si Senator Tito Soto dito po sa pagiging Senate President dahil po dito sa ang punot dahilan niyan, marami pong senador yung hindi po sang-ayon, no, dito sa report na ginawa nito ni Ping Lacson na nire-recommenda niya. Ano po yung particular na bahagi ng report? Yung bahagi po ng report na pinare-recommenda niya ang pagsasampa ng kaso dito po sa 3 senador at marami pang iba. Okay. Particular itong si Senator Jinggoy, Senator Chis at saka si Senator Joel Villanueva. Ngayon, dahil alam naman po natin na hindi naman po talaga super majority itong senador, sa pagkakaalam natin meron tayong dating siyam na minority. So anytime po may bumaliktad lang na mga ilang piling kandidato o ilang piling senador, ay anytime pwede pong magpalit ng Senate President. At dahil dyan, tumigil tayo. At tumigil ang mundo natin. Ang tansya ko po rito, kaya po pinalitan ni Ping Lacson, ito pong wordings o yung kanyang committee report, lalo na po yung recommendation, dahil ito po yung pinalagan ng mga kapwa niya senador, no? Madalas po ang dami pong pag-uusap ng majority. Siyempre, bilang majority group sa Senado, kinakailangan kung gusto nila mapanatili yung pagiging Senate presidency, yung Senate presidency ni Tito Soto. At ganun na rin, no? Ang pagpapanatili po ng Senate presidency ni Tito Soto, nangangahulugan din niya na pananatili ni Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Yan yung problema pagka yan po yung problema pagka hindi po maayos o hindi po super majority o mabuhay yung tinatayuan ng Senate presidency na alyansa, no? Anytime pwede siyang matanggal kasi konti lang po yung diferensya niyan Kung titignan po natin 15-9, di ba? 15-9. Ilan lang po ang babaliktad diyan? 3 lang po ang bumaliktad diyan. Tiebreaker na. So ang dali lang pong pabaliktarin. Lalo na kung etong mga senador ay feeling po nila lugi sila dito sa report nito ni Ping Lacson. Ano na nga uli yung report, no? Bago tayo kasi nalito kanina. Ito po ay patungkol dito sa Blue Ribbon report na nagre-rekomenda na pakasuhan o pinakakasuhan si yung 3 senador. Chis, Jinggoy at saka si Villanueva. So sa mga katuwid, mga kapatid, ito rin siguro yung kaugnay. Meron po kasing nilabas, pagsabay-sabay na natin yung talakay, meron din po kasing nilabas ito, Duterte Black kami, kayo na lang ang sumama. May sinabi po to si Senator Robin Padilla at saka to si Senator Bongo. At meron po silang picture na lumalabas na Duterte Black kami, kayo na lang ang sumama. So nagkakaroon po ngayon, mukhang lumalawak po yung majority. Mukhang natangay na nila yung iba pang mga dati. Imbis na lumiit yung bilang ng majority, mukhang dumami na po yung majority ngayon. Dahil dito, sinuko ni Ping Lacson yung anumang maliit na kredibilidad. Kasi at least kahit papano, may silbi yung Blue Ribbon kasi kahit papano meron siyang pinarerekomenda na kasuhan. Ngayon po, totally wala na. Ito po ang wordings ngayon, Okay. He has adjusted the language. Language daw po ang inadjust.
to recommend that Senator Francis Chis Escudero, Joel Villanueva, and Jingo Estrada undergo a preliminary investigation rather than using the specific term filing of charges. Okay. Yung una po na rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee, filing of charges, pinakakasuhan yung tatlong senador. Ngayon po, ang rekomendasyon na nila to undergo preliminary investigation. Ibig sabihin, nire-recommenda po ng Blue Ribbon Committee na magkaroon po o imbestigahan. Ano pa silbi nun? Wala po. Kung pinaiimbestigahan po nila, ano po meaning nung pinaiimbestigahan nila? Parang wala pong investigasyon na naganap. Dati, ang puna po natin sa Blue Ribbon Committee, ganito pa yung wordings ko pag pinupuna ko yan. Bakit yung tatlong senador lang? Bakit walang rekomendasyon na sampahan din ng kaso si Martin Romualdez at yung 67 na contractor? Yan po yung nakikita nating nakinabang, no? Bukod po dito sa mga taga Bulacan na engineers, ang nakikita po nating nakinabang ng gusto dito sa pagnanakaw sa flood control, yan pong 67 contractor at saka si Martin Romualdez. Ayon na rin sa mga sinabi ng mga testigo. Ngayon, ayaw natin yung report na bakit mga senador lang. Hindi po natin ayaw na sampahan ng kaso yung mga senador. Sinasabi ko nga, hindi naman Duterte talaga yung mga yan eh. Kaya lang, alam nyo po itong mga media natin, ipoportray nila na Duterte na bigla si Bong Revilla kahit po mismong Pangulo na yung nagsabi na kaalyado nila yan. Mismong Pangulo na yung nagsabi na hindi naman Duterte yan si Revilla. Ganun din po. Ginawa nilang biglang Duterte si Chis Escudero. Yan po, sila ba nyo yan? Dilaw na dilaw po yan. Wala po ako naisip. May nakita na ba kayong pagtitipon ng mga Duterte na kasama yan si Chis Escudero? Okay. Ang point po dito, hindi po yung rekomendasyon na ang sinabi nila nung una, nalalambutan sila sa wordings. Kaya binawi nila. 'Di ba may tatlong bumawi? Malambot daw yung wordings ng yun yung katwiran nila, no? Malambot yung wordings ng Blue Ribbon Committee report. Ayun pala ang gusto nila, mawala sa rekomendasyon, nakasuhan, pinakakasuhan si Jinggoy, si Chis at saka to si Joel Villanueva. Ngayon ang tanong, para saan pa yung investigasyon ng Blue Ribbon? Wala naman palang pinakakasuhan. Sabi ni Fing, ano lang daw binago lang daw. Yung pagbabago nyo po ng words. Ang ibig po sabihin ng pagbabago nyo ng words, mula po sa pinakakasuhan at pinaiimbestigahan na lang, actually, wala po kayong rekomendasyon. Nag-imbestiga kayo o hindi, mag-iimbestiga yung ombudsman, yung DOJ, at kung sino pa yung nag-imbestiga, pati ICI. Bakit pa kayo nag-imbestigasyon? Ang buong akala po namin, ang trabaho ninyo, mag-imbestiga, tukuyin yung mga mastermind, at saka i-rekomenda silang kasuhan. Nabitin lang po kami. Hindi po namin sinabing wag nyong kasuhan yung mga yan. Bitin kami. Sabi namin, kasuhan nyo rin yung tinuturong mastermind, pakasuhan nyo rin. At saka bakit hindi nyo iniimbestigahan yung 67 na tinukoy mo mismo na contractor.
Ibang-iba po yung nagaganap eh. Pinaglaruan na tayo ng lahat eh. Wala na ngayong may kasalanan sa flood control. Kalaunan po niyan ang may kasalanan ng mga Pilipino. Bakit tayo nakatira dyan sa mga binabaha? Kalaunan niyan, kayo na may kasalanan. Kayo sumisira sa flood control. Ano unang attempt nila? Bakit nila sinasabi na iba-iba yung coordinates? Para ipakita na wala namang ghost project. Iba lang yung coordinates. Utot nyo. Eto, worse po itong ginagawa nila, no? Pinai-impeach nila si BP Sara sa halagang 125 million. Pero, wala nang kasalanan yung mga nagnakaw ng mga trilyon. Ang layo na po ng diferensya, million versus trilyon. Grabe ang ginagawa nyo. Una, namumblema kami bakit hindi ka nag-iimbestiga, Lacson. Nag-imbestiga yung Blue Ribbon kanina. Ano yung imbestigahan? BIR. Meron bang naitaka sa BIR na halagang trilyon? Meron bang mga namatay dyan sa BIR na yan? Hindi ko po sinasabing wag mag-imbestiga. Prioritization. Kaya po, tama si Pulong na binabaon nila pilit sa limot itong Blue Ribbon Committee. Bakit pa kayo magre-report kung wala naman pala kayong rekomendasyon? Ang rekomendasyon nila, preliminary investigation. Oh, eto po resulta ng aming investigasyon. Ano po? May magnanakaw ba? Ah, wala. Paiimbestigahan namin sa inyo yung mga iniimbestigahan namin. Blue Ribbon kayo. Kayo po yung pangunahing nag-iimbestiga. Inatasan po kayo ng konstitusyon para imbestigahan yung mga korap na opisyal. Kasi po, kung ang mag-iimbestiga lang po sa mga korap opisyal ay taga-gobyerno din, wag na tayong umasa. Kaya nga kayo, dahil kayo po ay independent. Independent po kayo sa administrasyon. Independent po kayo sa executive. Yung pala ang magaganap, ang rekomendasyon nyo, wala kaming rekomendasyon. Buti pa sinabi nyo, huwag na kayo mag-report eh. Para saan yung report nyo?